nila. At meron din, tatanungin ko rin sila kung okay sa ating mga celebrity, yung mga dumating din na mga time sa buhay nila na yung mga issue na dumating sa kanila, kung open up sila, okay na open. Kung hindi naman, edit out. Diba? So, lahat ng mga pwede nilang sabihin under the sun na in Bisaya, na pwede silang mag-open up sa kanilang kuanti. Yun ang aming pag-uusapan dyan. Okay, so easy going matter. Ma'am, kasi ang target nyo basically like Bisaya. Pero may mga kapanood din na ito na hindi Bisaya. Opo. Ma-expose din ba kami sa mga kultura o mga kaalaman na tungkol sa inyong, Bisayan? Of course, sir. Dito nga namin ipakilala ang mga Bisaya, sir, na kami is hindi kami harmful. You can, actually, sir, you can buy one, take one sa mga Bisaya. At marami ka rin maiintindihan sa mga Bisaya culture, mga tradisyon na, ay, parang sa Tagalog din yan ay, parang ganyan din pala mga Batanggenyo. Parang gano'n. Kaya pala nagsuswak din minsan. Kaya pala yung mga Taga-Tarlac, nakapag-asawa na Bisaya, kasi may in common pala sila ng mga ganito. So, makikilala nyo ang mga Bisaya, at ma-understand nyo kung bakit parang galit kami. Ganun lang talaga kami magsalita, parang, naunsa naman ka! Pero hindi pala kami galit. At may understand mo rin dito, kasi ang Bisaya naman, hindi lang kami. Parang Bisaya sa Mindanao, meron din mga Ilonggo, iba naman yung kanila. Pero nakakaintindi sila sa Bisaya. Meron din mga waray-waray na nakakaintindi sila sa Bisaya. So, parang gano'n mga Chabacano na nakakaintindi din sa Bisaya. So, parang gano'n lang, sir. Okay po. Lastly, ma'am, hindi ka ba natatakot na ma-overexpose ka? I mean, may magandang, may show ka pa, the other one, sa morning. Tapos, eto nga, walang takot sa'yo na maaaring masyado ka nang nakapapanood madalas sa, online and TV. Siguro kung overexpose ang tawag dyan, sir, wala naman akong takot, sir. Mas takot ako pag hindi ako masweldohan, sir. Ito naman, as aming magandang buhay naman is talagang, alam mo, may mga panaka-naka kami dyan ng mga tapings. At ito naman ang aming one-on-one every Saturday at Sunday lang ito. So talagang hindi naman ito talaga makakawala. At saka, Bisaya nga ito, so parang naman ito, malayo din sa Tagalog na talk show at sa Bisaya na talk show. Iba naman po ang chance. Thank you po. Thank you so much, sir. Sir Ronnie Ricketts. Thank you, Sir Neil. Our next question will come from John Michael Bueno of Kumagkaw. Ayan, siguro kilala ko yan. Since day one sa Memilaso namin, siya talaga is very supportive sa amin. Thank you so much. Yes. Hi, Melay. Hi, Kwan. I was very fortunate enough to actually witness your wedding. English na siya. Thank you for... No, I mean, we've had history, kumbaga, when I was covering in the early days. I'm really thankful that you have become who you are today. Well, first of all, congratulations sa new show. Thank you. With this new show, gagawan niyo pa ba siya ng mga other things aside from, of course, yung format niyo kasi ngayon, para siyang podcast. Okay. Per se. So, this is just plainly talk. But are you, in the near future, do you plan to put out some episodes that would require you to go out of the studio? Like, perhaps go to your hometown or the hometown of the person that you're interviewing? Things like that? Yes. Ito na, maraming salamat sa tanong mo kasi yung tanong mo nakakrak ng utak ko. Ito kasi nakacharge I love you, Kumagkaw. Maganda itong tanong ni Kumagkaw kasi itong show namin, ito pala yung preliminary. Kung bibigyan pa kami ng budget, kayo din ang magsasuggest. Pakikinggan namin kayo kasi yung pag-artista ko kasi dahil din sa inyo sa mga nanonood ngayon sa mga kuanizens kasi sila nagpapatrending sa akin kahit wala naman akong ginawa, pinabalik yung mga videos ko. So, kayo ang magsasuggest kung anong gusto nyong mangyari dito sa Kuan on One. Kung gusto nyo bang lumabas kami sa studio, pupuntahan ba namin, sino ang gusto nyong i-guest namin, pupuntahan ba namin yung mga lugar, nasa inyo yan. So, kapag nasa power ninyo ang ikauunlad ng aming Kuan on One. So, pakikinggan namin kayo, don't worry. Kung ano yung mga suggestion nyo, mimitingan namin at pag-uusapin namin na talagang magawa namin. Alright. How does your family think of your success? I mean, yung mga na-achieve mo, anong nararamdaman nila, Jason, ng mama mo and papa mo?
I think they don't think it. Because they don't have mind. They sobrang grateful. Uy, grabe pagka-grateful talaga. Grabe talaga. Kaya wala kaming sawa na magpasalamat kay Lord. Everyday talaga, kung may time kami na, kung wala kaming time work ngayon, magsisimba talaga kami, magdadasal kami, magro-rosary kami. Kasi wala naman ako. Sino ba naman ako dito? May pinsan ba ako dito sa ABS para magkuhan? At saka, yun palang mga kuanizens na sila ang gumagawa ng mga videos namin ng mga kalokohan. Tapos ginagawa nilang cartoons. Doon palang parang masabi ko, grabe naman si Lord. Uy, wala na natin ginagawa, nananahimik na natin sa buhay natin. Pero talagang grabe si Lord na ipakilala kami ba para magkaroon ng blessing na kagaya nito. So, ang pamilya ko sobrang grateful sila. Mama ko, papa ko, si Jason, grabe talaga. Sama-sama sa akin sa simba. Talagang, God, thank you so much, God. Thank you talaga tayo kay Lord sa mga blessing na binigay niya. But would this interfere with your other shows and also of course, yung content na nilalabas ninyo sa your own YouTube channel? This will not interfere because I am so scared. Hindi ito mag-interfere kay kuan man ito ka ng Bisaya man ito na show. And yung Magandang Buhay naman is talk show, pure Tagalog, and lahat makaka-relate yun, Bisaya, Tagalog. And kasama ko ang mga mamshi ko naman. Different insight na mga mamshi, different kinds of mamshi. At ito namang aming YouTube namin, minsan lang naman kami mag-post na rin na. Minsan pag may kuan kami, may time kami, at yung about family naman yung aming YouTube. Parang pinapakilala namin. Actually, ang YouTube namin for memories talaga. So pagdating ng future, may mapapanood kami na, ay, ito yung ginawa natin, oh. Pero sobrang thank you din sa mga blessing na dumarating sa YouTube namin. What would your message be to yung pinaka-solid na families, which is Malason? Thank you so much talaga sa mga Malason talaga na hanggang ngayon. Dalawa na lang sila. Sa mga Malason, grabe talaga. Especially to Ate Lulu talaga, grabe. Sila Ate Grace. Thank you so much bagay. Grabe talaga yung mga, alam mo yung mga simpleng like, simpleng pagsuporta, simpleng pag-share, sobra ang nabibigay sa aming blessing. At ngayon, sobra nilang mahal kasi ang dalawa naming mga chicken nuggets. Kaya, thank you Lord sa inyo. Wala kami ni Jason talaga dito kung hindi dahil sa inyo. Kaya thank you kay Lord na binigay kayo sa amin. Alright, thank you so much. Thank you so much, Kumagkaw! Talagang, since day one kasi yan siya, nakakrush na sa kanya si Sir Von. Correct lang natin, Ma'am, every Tuesday, 6 Ay, p.m. sorry, yung sorry. ating Kuan-on-One. Every Tuesday pala, 6 p.m. Yes. Ano ba, hindi ko alam ang kuan ko, oras ko. Fresh new episodes on every Tuesday. Thank you. Okay, ito naman ang nagkaroon ng napakaraming boyfriends na Bisaya. Wala iba kung bisito. Siya pababante. Yung abante talaga Hindi yun. yung introduction. Nagulat naman ako. Pero hindi, Meli, congratulations. Salamat. Talagang PBB pa lang gusto ka na namin. Salamat kayo, Sir Von. But anyways, anong feeling na may mga taong nangangarap para sa'yo? Like, kanina narinig dito si Direk Lauren, sinasabi niya, pangarap niya ito para sa'yo. Diba? Parang sobrang touching nung ganun. Kung ikaw na mismo, hindi mo pinapangarap. Pero yung ibang tao, ang nangangarap for you. Ang ganda ng tanong ni Sir, no? Kaya dapat sagutin. Mas maganda pa sa mukha ko. Sir, salamat. Anong feeling na gano'n? Sobrang overwhelmed, Sir. Talagang kung ako lang ang kuan, parang, alam mo yung wala kang alam, pero pinaalam sa'yo. Yung parang yun ang feeling, Tapos yung feeling na nagkaroon ka ng information na very, yun ang, sobrang overwhelmed ako na maraming tao nangangarap sa amin. Isa na yan si Direk Lauren, sa mga, sila Ma'am Cory, ang ABS-CBN family, sila Sir Carlo. Isa yan sila sa mga nangangarap ng show para sa iyo. Wala namang, pwede naman sila mangarap sa sarili nila, ba't sa akin pa? Tama. Diba? So doon pa lang talaga grabe grateful. Kaya kasama ko sila lagi sa prayers ko. Na good health sila, wag silang pabayaan. And then, ang pangalawa na yan, yung mga coalizens nga na nanonood, Sir. Kasi kami naman, wala naman kami ginagawa mga pandemic. Yung video namin sa Chicken Nuggets, matagal naman yun. Pero, Actually, wala ka nang bagong video kasi napanood na namin lahat. Oo, Mula sa luma hanggang ngayon. Oo, salamat, Sir. Pero alam mo yung pinapaulit nila, pinapatrending nila, kaya may mga endorsement na mga nagtitiwala sa amin dahil sa inyo na pagpa-trending nyo sa amin. Kaya sa inyo pa lang dito na talagang may pangarap para sa aming pamilya. Thank you so much. Huwag kayong mag-alala. We won't let you down. Wow! Parang normal na. Pero paano mo binabalik yun? Yung gano'n, yung mga
tao nag-dream sa'yo, paano mo naman ibinabalik sa kanila yung favor? Siyempre, binabalik ko sa pamamagitan ng pag if ever makita ko sila sa daan, sila picture talaga ako. Oo, kunwari pa ka ng, minsan kasi, hindi, totoo ba yan? Kaya minsan ba, pagpagod ba yung artista, hindi mo ba ma-blame na ka ng gagano na lang talaga o yung... Pero ito, maliit man ito sa inyong paningin, pero kung makita ko, kahit magsabi ako, nabilisan na lang natin, kaya doon pa yung mga anak ko. Minsan nga, meron pa nga, nakatawid yung anak ko, nakatawid na, pero inuna ko pa yung picture-picture. Kasi bakit? Maawa ka naman sa kanila at natuwa sila sa mukha mo. So, alam mo yun, small thing man yun, pero big thing na yun sa akin because oras ko ang tinanggal nun eh. Sa araw-araw ko nakasama ang anak ko, banding ko. Magpapapicture talaga ako, sir, because dahil sa kanila, kaya sinasabi ko sa mga anak ko, magpapicture kayo dahil bila sa kanila, nag-trending din tayo. Tama yung ganyang attitude eh. Mas maganda yung nagbibigay ka talaga kayo. Kahit na-picture lang kasi, mas mahirap Mel pag dumating ang time na wala na mapapicture sa iyo. Oo. And ito naman is, para kaunting kasiyahan lang naman. Kahit kaunting kasiyahan lang naman nagpapapicture, kahit may 10 seconds pa yung kuha nila timer. Wala namang problema doon. Diba? 10 seconds, nagpapicture ako. Ganun na kayo, 10 seconds. Tapos yung battery nasa, 9 seconds ako, in-off na niya. So, wala naman. Tawa-tawa lang kami pag nag-uusap kami, tawa-tawa. Pero, yan yung mga small things ba na maibibigay mo man lang. Kasi, hindi naman yan magpa-picture sa'yo para lang inisin ka. Magpa-picture yan dahil gusto niya, may picture ka sa cellphone niya. Ayan, okay. Last na lang. So, since nasa ABS-CBN pa rin naman tayo, ikaw na ba ang pwede ka nang i-level kina Chris Aquino, Tony Gonzaga? Kasi sobrang hype. Multi-hyphenated ka na sa dami ng ano mo. Parang talk show host, reality show host, game show host, Best actress. Best actress. Saan ba talaga ng klase ng genre yata sa pag-host? Meron ka na-experience mo. So pwede na ba? Ano feeling na gano'n ang level? Sir, wala akong ganyan. Sir, wag kayo magsabi kayo, mahiya tayo dyan. Number 1 pa ako mahiya talaga sa ganyan-ganyan. Wag ganyan-ganyan ako. Ako wala akong mahiya tayo kina Tituni, kina Miss Chris. Nagpapagaling pa yun si Miss Chris. Mag-isip pa tayo na, pati sila ko, mahiya talaga ako. Ako, kahit saan ako ilagay ni Lord, sobra akong happy at sobra akong contented. Wala akong mga ganyan-ganyan. Kaya ang gusto ko lang is, makasweldo lang. Maging happy lang. Maging happy lang yung mga tao na nanonood sa akin. Kasi kung hindi naman din na ako makakatulong at hindi naman ako reliable na mapapasaya, uuwi na rin ako ng Jinsan at doon ako magpasaya sa mga pinsan ko. Is enough na for me. Wala akong ginabinin. Okay na ako siya. I love you. Ano yung gagawin? Asa sa lugar ko yun. Kasi ako sino. Kaya ako ayun. And then, binibilib kasi ako sa'yo talaga pag inaral yung career mo eh. Di ba? Parang lahat na experience mo eh. Siya lang pagkaroon. Si Lord talaga yan lahat. Si Lord. Thank you, Lord. So magkano ka na ngayon, Mele? Gano'n ka na kayaman? Last question. Ito, Kasi sir. yung yaman mo ba enough na para mabuhay ng marangal ang mga anak mo hanggang sa paglaki nila? Ito siguro 1.5 lang ako, sir. Okay na ako. Sobrang thank you, Lord, sa blessing talaga na binigay niya sa akin. Actually, ngayon na medyo ka nang nakaluwag-luwag na ba? Thank you, Lord. Mas, pag nakaluwag-luwag ka pala, mas pressure ka pala. Kasi, the more na, siyempre ako kasi, hindi naman ako yung parang nabubuhay lang na binigyan lang ng pera, tapos gagastusin lang. Ako kasi, meron kasi ako napagkatao, may realization kasi ako napagkatao, yung pag binigyan ka ng ganito ng blessing, may reason yan kay Lord. Ibig sabihin, meron kang dapat paggagamitan yan at meron ka din tutulungan yan. So, ako parang sinabi ko, with a great responsibility talaga to ba. So ngayon, ako, super akong, mabilis na kasi ako makontento eh. Which is gusto ko para hindi din ako ma-stress or ma-anxiety sa mga kuan-kuan. Pero at the end of the day, bibigyan ka pa rin kasi ni Lord ng mga blessing, ng mga ito na hindi mo na alam kung deserve ko ba. So para sa akin, is okay na talaga ako, pero ako is very contented ako sa kung anong binigay sa akin ni Lord. And happy ako na makaprovide ako sa family ko, lalo na sa parents ko, na siyempre yung papa ko is dati kasi kuan siya, Scorpio. Ngayon, cancer na siya. Kasi naluloko ko lang kasi tawa-tawa na lang kami. Pero, at saka mama ko na the kidney girl. So, alam mo yun, may Mele, ikaw lang talaga yung kahit seryoso. Hindi kasi, alam mo yung hindi kasi pwede seryosuhin naman yung mga malungkot na mga tama naman. Sa aming pamilya kasi, si Lord ang nakakaalam sa buhay natin. Huwag natin waste na sa mga kalungkutan. Ito yan. So kami, ako, salamat Lord! Hindi mga ganito nangyayari, pero may ipro-provide ako.
Correct. Sino ang magpo-provide yan? Wala namang mga kapatid ko, wala naman yun, may mga sarili silang pamilya. So, thank you Lord talaga sa blessing. Kaya hindi talaga tayo pababayaan ni Lord kung hihingi sa Kanya tayo ng tulong. Okay, thank you. And kailan ka huling nagpakuan? Siyempre, kung sasabi, kung maging honest ako sa inyo, naka-livestream tayo. Sabi mo nung filler lang yun, di ba? Feeling naman, walang problema. Feeling naman yung kuha, Lord. Oo, so kailan ka huling nagpakuan? At ano yun? At Gusto niyo- saan? Gusto niyo ba oras? Nagpakuhan ako, siyempre. Kailan umaga lang. Oo. Saan? Sa bahay. bahay. Nagpa-make up ako sa bahay. Hindi naman yun. Oo, para maganda ako sa inyo, bagay magkakasabihin nyo na naman, na ano may mukha ni Belay? Wala na. So, nagpa-make up ako, nagpakuan ako kayo na umaga. Kaya halata naman na bagong kuan kayo. Thank you very much, ha? Salamat, sir. Ito talaga, sir, maisip na masama. Ikaw din doon eh. It's a tie. Nagpakuan din to si sir. Okay, we are down to our last 5,000 questions. Ay! Tayo na. 3 days na tayo dito, nakaganon pa rin tayo. 5 questions. And our next set of questions will come from Mami Job Bonsol of jobbonsol.net. Mami Job, salamat. Hello. Congratulations po. Salamat, Mami Job. Huwag na, kaya katuwa na si Job. Bilang isang hindi nagsasalita ng Bisaya, panangarap mag-Bisaya, ano yung para sa'yo, pinaka-importanteng expression na dapat matutunan ng hindi nagbibisaya na gustong mag-Bisaya? Ang expression ng mga Bisaya na yung parang gusto nyo matuto. Kasi kami sa amin kasi, ang mga Bisaya kasi, di ba dito sa inyo, pag ito, reality naman tayo dito, di ba? Kapag, ang mura kasi sa inyo, parang pag namumura ka lang, bad na talaga, di ba, sa mga Tagalog? Bad ka na. Sabi kasi sa mga Bisaya, minsan yung mura kasi parang joke na lang, kagaya ng pisti. Parang naging joke na lang siya ba? Tapos, hindi talaga siya ginagamit pag galit ka. Yung ginagamit talaga siya pag nagjo-joke ka. Minsan pag kung talaga tayo, pisti ka talagang tala ka, ha? Pero, lambing, parang nagiging lambing na siya at parang nagiging running joke na siya sa mga Bisaya. Pero, hindi naman pwedeng tuturuan kita magmura. sorry, Pag-Job. Pero, parang yun ang gusto ko. Pero siguro, sa mga Bisaya, yung pasigaw, parang gano'n lang talaga namin nare-release. Yung parang ako gano'n, salamat kay Sir Juan pa! Yung gano'n. Yung akala mo galit, pero sobrang grateful lang ang feeling no na parang, salamat ka ayo, uy! Yung parang, sumubra lang talaga ang pag-grateful na hindi niya ma-release sa kwan, kundi i-release niya sa boses. So, salamat kaayo. Salamat kaayo. Tapos tayo, uy. Uy. Oo, salamat kaayo, uy! Uy. Uy. Nikanta naman. Pero salamat kaayo, boy, ma'am. Salamat kaayo. Uy. Yes. Sana per episode, meron din ako makuhang expression na ituturo. Yes, Ma'am Job, promise ko yan sa'yo. Meron kami sa dulo niyan at the end of the show. Meron kaming, ang mga guest ko, meron silang favorite na Bisaya na word at i-explain namin yan. And then, tapos minsan gagawin nilang kanta, yung mga guest ko, yung mga singer, yung ibang mga Bisaya. Ayun. Thank you so much, Ma'am Job. Thank you. Ay, salamat kaayo, uy. Pwede din, padayon. Padayon. Moving forward, padayon. Padayon parang laban ka lang, Patuloy. patuloy ka lang. Yes. Or pahuway, pahinga. Pahuway, pahinga. Maraming mga... Amping. Pahinga. Daming magagandang Bisaya words na pwede natin i-share. And again, guys, we still have more questions. Just to remind you, we have our official hashtag for today, Kuan on One Media Kuan. And this is every Tuesday po yan, 6 p.m. Fresh new episodes every Tuesday. Do we still have more questions? Arnie ka na? Oo, talaga. Ang galing talaga kumain kasi kaibigan ko sa Siniki. Ay, okay na yung questions natin. Thank you. Yes, Sorry po. we have a question Ay, sure, go ahead po. the entertainment editor of People's Journal, ahead. other than Tito Eugene Assis. Nagtawag pa si Sir kay bakit na naman galing. Itay? Ayan na pala si Sir, sorry. Maayong buntag. Maayong buntag kayo sa Hindi ako Bisaya, pero... Pero ang ganda ng words niya parang Bisaya, no? Maayong buntag. Anyway, kanina nabanggit mo yung yung mga dream guest mo. Kanina pa, yung nabanggit mo si Maris, Raka, tapos si Casey, si TJ.
TJ? TJ Montero. Anyway, ba't hindi mo nabanggit yung kababayan mo si Manny Pacquiao? Oh, wala, oo. At saka si Mami D. Sorry. Nawala ko sa sarili ko kanina. Sino ba ako ngayon? si Mami D, gusto ko interviewin si Manny Pacquiao, si Sir Manny, Ninong ko yun sa kasal din namin. And si Miss Jinky Pacquiao. Gusto ko interviewin ko na ko ang duha ka twins, si Miss Janet at Miss Jinky. Kaya usag yun ang feeling nga kanang swinging kay sila permi. So yun ang gusto kong mga pangarap ko din na ma-interview na ako, sir. Oh, the Hamora sisters. Yes. Oh. So, makalimot ko. Salamat sa pag-remind, sir, ha? Oo. Okay, makuhaan namin, malista namin. Okay. Tapos, ano ba, mayroon kang mga inputs din sa show, yung mga kung sino yung gusto mong ma-interview for the day, tapos yung mga topics, mga ganyan, and ano yung mga inputs mo? Yes. Thank you so much sa writer namin, head writer namin, na walang iba kundi si Precious. Ayan siya, ayan. Ayan sa likod si Precious, o yan. Siya, Bisaya din siya. And then siya, kami nagtutulungan dalawa. Sinasabi niya sa akin yung kanyang pinagpuyatan. At ako naman, talagang, hindi naman pwede ko mag-bypass sa kanyang pinagpuyatan. Mag-usap din kami, ako. Tapos kung pwede ko mag-insert to Prek, sabi niya, sige, Ma'am Shimels. Tapos usap kami kung saan kami pa. Yung opening, parang ako ang nagkuhan nun, yung parang, nakalimutan ko yung opening ko. Basta yung opening ko, para ako ang nag-isip nun. At sinabi lang din sa akin ni Plex, ko, Ma'am Shi. So, brainstorming kami. Sa kanya, brainstorming. Sa akin, storming lang. Kasi wala akong brain. Collaboration. Okay, thank you. Thank you, Melay, and congrats. Salamat kaayo, sir. Thank you. Thank you, Ita Eugene. We have a question. We have a phone-in question from Lionheart TV, courtesy of Richard Paglikawan. Yan. And Melay, ang question niya is, as a Bisaya, gaano ka-importante ang magkaroon ng talk show like this? Also, syempre, iba ang lengguwahe. Maliban doon, ano ang pagkakaiba ng iyong show sa regular talk shows na pinapanood na nakasanayan namin sa iyo? Okay. Gaano ka-importante sa akin itong pagkaroon ng show? Siyempre, sobrang pagka-importante. Kay trabaho man ito. Kahit anong trabaho na ibigay mo sa akin, talagang tatrabahuin ko sa ngalan ng aking pamilya. At talagang sobrang importante siya kasi ito yung magiging bread and butter mo para may mabuhay ka sa pamilya mo. Kahit naman talk show, kahit drama kung ano ibigay, basta sobrang importante talaga siya. And yung second question is, gaano kamahal ang gasolina? Wala na kong alam sa gasolina. Ano ang pinagkaiba nito sa iyong regular talk show? Ang pinagkaiba nito, una-una pa lang is, siyempre ang lingwahe, Bisaya na. Pero kasi itong aking magandang buhay is, meron kaming tatlong different kinds of momshi na talagang perspective na mag-uusap sa ganito na topic. Ito naman, talagang ito, siyempre isa lang utak nito. Kalokohan pa ang utak nito. Hindi yung, parang ako, parang i-manage ko lang kung paano ang lalabas yung naturality, yung ating celebrity na Bisaya, kung paano niya malalabas at ang tawag yan yung meron siya ma-express at yung parang meron siya parang nakaraan ba yung nakaraan niya na mababalik niya ang kanyang nakaraan na ganito ang nangyari no, Maghahalukay kumbaga. maghahalukay. Di ba ang sarap i-reminisce yung past, lalo na yung pagkasama mo kapwa mo Bisaya or parang kalaro mo lang din. So yun ang pinakagusto namin makita dito sa celebrity na ito. And after that, kung tapos na naubos na namin Bisaya na celebrity, pwede din tayong pumunta sa ating mga Bisaya at heart. And then pwede din tayo sa mga, ano yun, yung mga Bisaya na mga Influencers, yes. Influencer. It's kasama na si Nikki. Hello, Yes. Very well said. Wow. Hi. We have a question from the entertainment editor of Bulgar, no other Ayan than na. Janice Navida. Hi, Melay. Hello. I'm happy for you. May bago kang show. Salamat, At Miss. pinahappy mo na rin kami sa mga sagot mo palang kanina. So, salamat, Miss Janice. Pero parang seryoso ka bigla, Melay. Huwag ka matakot. Hindi kasi pag bulgar talagang magmulgar ka nito. Hindi ka pwede talaga, hindi ka matakot talagang. Serious talaga to. Okay, makapasit lang yung questions ko, Melay. Kasi naitanong na yung mga intriguing yun. Tsaka meron namang one-on-one, charot. Pero eto muna, sa mga na-interview mo na mga Bisayang artista natin, sino yung pinakatumatak sa'yo at yung talagang gustong-gusto mong kausap? Siyempre, una na dyan si Kim Cho, ang aking miga talaga. Si miga ko ba na
Miga na gwapa, grabe talaga. Kasi may sinabi talaga siya dun eh. Na Ay, may Bisaya. inamin si Kim? Hindi ko sasabihin. Intriguing, no? Wala siyang inamin. Tinanong ko lang siya, pero apakaganda ng sagot niya doon. Doon sa question na yun, na talagang masasabi ka na, napapalakpak ko na ako kahit walang show na naganap, kahit walang performance na naganap, doon napapalakpak ako doon sa sagot niya na grabe talaga, a very humble heart talaga si Miga ko. So, abangan nyo kasi siya ang first second episode, sa sagot niya doon about sa kuan. Tuesday, 6 p.m. So, hindi mo pwedeng i-share kahit yung question. Hindi ko pwedeng i-share ang question kay kanang, ayoko namang magamit ko si Miga ko sa aking kuan, dito sa aking promotion, kay love na love ko man si Miga ko. Pero, abangan nyo lang, kay marami kayong matutunan sa kanya. And pinaka-the best yung sagot nga niya doon na na-amaze ako sa kanya. Kasi ayun yung, sobrang talaga kong happy kay Miga kasi alam mo talaga na meron talaga siyang good heart. Meron talaga siyang good heart. And pangalawa na grabe mamatay ako katawa no, kanino kay Maymay. Grabe, talagang pinag-usapan. Ewan ko lang kung ma-air yung pinag-usapan namin. Kaya parang hindi siya pang Maymay at pang Melay. So pa talagang, ewan ko lang, makatawa talaga kayo. So sana ma-air yun kasi mga Bisaya naman, hindi naman kami sensitive eh. Pero pag ma-air yun talagang, ewan ko na talaga. Talagang wasak talaga siguro kami bakbak ng mga Bisaya kasi katawa. Yun kay Maymay, grabe tawa. At siyempre kay Kukun, JM, at kay Mariel. Kasi kumanta sila ng Bisaya. Kay JM at kay Mariel kasi, nanay ako kunwari ni Mariel. Tapos naligaw si JM, tapos ginawa namin kanta. Unsa, gano'n, parang kami nag-cheer. Nag-musical kami. Na parang sa front act, asa kami na? Front act? Front act. Ay, impromptu. Sorry kayo. Impromptu. Parang impromptu. Three kami. So, parang impromptu siya. And then, kay Bini Aya naman at kay Bini Kulit, na, di ba sa Bini talaga tahimik lang sila, mahiwagang salamin. Doon, grabing daldal ng mga bibigoy. Timilay, timilay, gano'n ako. Bisaya kayo. So, yan ang abangan nyo talaga sila. Natuwa ako sa kanila. Pero Melay, parang dream ko rin para sa iyo na ma-interview si Tita Annabel Rama. Yes, isa din pala si Miss Annabel, si Ma'am Annabel Rama, kay isa ba yan sa mga Bisaya natin na, Pansaman day, naman na day. So kung may interview mo si Tita ano yung mga sa tingin mo gusto mong itanong sa kanya? Siyempre, itanong ko sa kanya kung kamusta naman ang puso niya. Kasi hindi kamusta ang puso niya. Kaya siyempre, bilang may asawa ba yan na kuan, di ba? Na mga gwapo, kung kamusta pa, ano ba yung nilalaban ng mga pagsubok sa may mga asawa. So, hindi tayo pwede magtanong ng mga kuya na bukang madamay pa lang tayo sa mga tabuan. Tama tayo, baka mapapagalitan tayo. Ma'am Annabel, ano tayo? So, okay na ako. Tanongin ko na kasi. Pigiling niya. Okay. So, kanina namang mga celebrity ka na i-starstruck na gusto mo sanang may interview, pero medyo, natatakot ka, gano'n. At ito nga medyo nahiyan ako kay Ellen Adarna. Pero kasi kapag Bisaya ka kasi, hindi ka kasi matatakot. Kasi parang may something kami mga Bisaya ba na common ground ba na parang hindi kami mahiya sa isa't isa. Pag magsabi na kami ng, Day, parang pumasok na kami sa isang cubicle, nagagano na kami. So, siguro unang pag ganyan, pero pag mag-Bisaya namin, di talaga kami mahihiya. So, ang una ko talaga si Ellen Adarna kay gusto ko talaga yung pagka-Bisaya niya pa. Yung ganda kasi, di ba? Anak ba? So, gusto ko si Ellen, pero medyo, hindi ko alam kung ko, pero, kasi medyo mapagkakon na yun. Ewan ko na lang, Day, pero pag Bisaya na, hindi ka na matakot dyan. Meli, alam mo, pag pinapanood ka namin, parang sobrang full of energy ka, no? Pero pag sa bahay ba, ganyan ka rin? Like Iba si Jason ba, na to-tolerate yung kadaldalan mo? Iba ako sa bahay. Talagang, hindi talaga ako magsasalita sa bahay. Pero na ako, sayang na ito, actions na lang. Hindi, sa bahay mamadaldal din ako. Kaya minsan, siyempre, iniiwasan ko na magdaldal sa bahay kasi meron na akong mga minions eh. May ginawa akong minions na dalawa na sobrang daldal din. So, katatlo na kami nagdaldal kanya. Alam mo, si Jason din niya kaya meron siyang man cave. Talagang, kailangan na muna niyang magpahinga. Siguro siyang araw, 1 oras lang. Tapos pagka-after na, parang hindi na niya kinakaya minsan. Minsan nababay sa kanta, grabe ang anak mo. Ha? Anak ko lang? Anak mo
pa rin yan ah. Kapag nagagaling ko sa talaga sa bakit, talagang hindi na niya in-expect. Hindi kasi sa kanya magagaling yung daldal sa akin kasi. So, sa bahay naman is very, pero surprisingly, minsan si Jason ang madaldal sa amin. Kasi hindi kasi kami nasa labas kami ni Jason, hindi kami mahilig mag-text, andito na ako, papasok na ako. Hindi kami mag-ganon. Parang pag uwi sa bahay, meron kami pag-uusapan ba, alam mo nangyari kayo na sa press? Nakita ko si Ray Valera. So parang sa church, I love you. So parang may pag-usapan kami. So parang may mysterious pa rin. So, I love you, church. Sige, mag-ano ko sa atin si Kuan ba? Ayun, may tanong naman sa atin si Ray Valera. I love you. Pero talaga naman naging Aerosmith na siya. So, yun ang amin. Madaldal ako sa bahay. Grabe ka, Mela. Talaga pinasasakit mo yung pakita. Okay, sige. Yung last question ko na lang. Kasi kanina pa sinasabi na parang paulit-ulit mo sinasabi na hindi ka maganda, ganyan. Yung parang ikaw yung nalalait sa sarili mo. Ano? Na parang ikaw yung nalalait sa sarili mo. O, kahit ba nung una, hindi mo na parang naisip o na-consider na, syempre pag sumisikat, magparetoke, magpa-enhance ng tsura. Ako talaga, inoperan na talaga ako ni Dr. Vicky Bello. Na talaga yung mukha ko daw maging Christine Hermosa. Ang bastos nyo, tumawa kayo lahat. Inoperan ko na, ilong daw, magkuhan ako ng ilong. Sobrang takot ko sa injection. Sobrang ko din takot sa mga ganyan-ganyan, baka anong ilagay sa ilong ko. At pinagkatakot ko, baka hindi ako makahinga. So talagang, sabi ko, doktora, hanggang sa, hindi ko naman din, actually, sinasabi ko lang na maganda, pero pag ako naman sa sarili ko sa salamin, nagandahan naman ako sa sarili. Sinachar-char ko lang naman, kasi siya kasi naman ako sarili ko, nagandahan ako, pero baka naman sa inyo, hindi kayo nagandahan sa akin. So ayaw ko naman din na pangunahan yung mga utak ninyo. So, okay na ako sa mukha ko eh. Nung nakita ko parang sarili ko sa salamin ng bata ko ako, okay na ako. Hindi na ako para pa siguro yung mga pimples na lang, at saka yung mga skin na rejuvenating, yung kailangan ikuha ni Dr. Vicky, Angel White niya. So, doon ako talaga nagpapagod sa whitening. Pero yung mga ilong, mga ngipin, nagpa-check up kasi ako sa JOC. Pag-check up ko sa JOC, sinabi pa, si Doc, kuan pa talaga ha? Si Doc Mark Steve pa talaga nag-check up ha? Pag-scan ng ngipin ko, nakagano ng ngipin ko. Alam mo sinabi ni Doc, sabi niya, furthermore study. So naisip ko, mag-skwela pa si Doc para sa ngipin ko. Hindi para mag-study si Doc. Hindi na ako, kasi daw 3 years na akong parang lugaw lang ng lugaw. Parang ayusin daw yung ngipin ko. Okay na ako eh, bakit naman sabi ko pa rin, alam mo kailan ang buhay natin, tapos ganun ka pa, tapos napaayos ka ng ngipin mo, okay na ako para makain yung pagkain ko. Ano dentist na, Ma'am Chi? Si Doc Mark Steve, sabi niya, furthermore study. Kasi yung mga ngipin ko pala kahit saan tumutubo. Tapos different sizes. May small, medium, large. So talagang, okay na ako sa ngipin, pero kakakain pa man at saka. Pero Nikki, kaparehan ng ipin ni Melay si Madonna. Yes! Diba? Meron din gap. Pero ipin lang. Talagang pinapakod yung puso ko. Swerte daw yun yung Madonna. Salamat naman. Thank you, Sir Boy. At least talented naman si Melay. Talented sa kalokohan lagi. Thank you, Melay. Salamat kayo sa ating kuan. Janice, we are down to our last question. And that killer question will come from the entertainment editor of Abante, the jet setter June Lalim. Siyempre, si Sir June talagang galing pa yung Amerika. Sir June, andyan ka Hindi pala ako sa... galing Amerika. Europe ako galing. Last month yung Amerika. Wow! Sir June, salamat ba kaya dito ka? Hindi ko alam na Hindi, andyan ka pa. actually, itong tupay ko, nahirapan ako. Nagpatupay kasi ako. 30 minutes ako sa kotse. Pero kung hindi ko yung ipapress ko, hindi na ako didiretso. Sir, salamat, Sir June. Okay lang siya, no? Hindi nakaayos. June, galing Europe yan. Hindi, local lang. Kasi, alam mo, hindi naman talaga ako magpapatupi. Umupo ako, mag-i-inquire na ako. Nakita ko sa Facebook. Pag-upo ko, sabi, sukatan kita. Tapos yung gumagawa, ginanong kagad. Diniletso agad yung bago. Kaya lang talaga nakasubo ka na. Oo, nagbayad tuloy ako. Tatanong ko pa naman sana kung may tie-up ba o sponsorship. Sayang naman. Propose ko na lang, napilitan ako magbayad. Anyways, yan, oo.
Kaya po nang makakagawa kita ng eksena. Walang problema, sir, isa yun na. Nalungkot ako, binunggit mo si Dr. Steve Martgan, kukwento ko pa lang sana na panood ko na sobrang tuwan-tuwa ako. Kunento mo na yan Oo. Throwback na yan ang sinabi mo. Yes, kasi oo. sa isang For guesting mo yan, sinabi yes, mo. tama. Na ayaw mo siyang pahirapan kasi sinabi niya for further Study studies. talaga diba? siya. Siyempre, doktor na yan, pa-eskwelahin mo pa ulit, halipin mo Pero na. yun nga, alam mo, pag iba siguro yung nag-deliver, iba ang dating, no? Pero ikaw always nakakatawa. Anything na sinasabi mo, di ba? Yung iba, minsan offensive. Ikaw, wala akong narinig na may na-open sa pagbibiro mo. Pero may experience ka na ba na merong na-open? Oo! May na-offense. Anong ginawa? Oo. Parang nagalit, parang nagkuhan sa akin, nagalit. Ay! Doon sa Korea pala. Yung nag-shooting kami sa Korea, parang nag-shooting kami doon, tapos yung may-ari ng bahay, doon kami may-ari ng bahay dumating. Tapos, siyempre, hindi ako mukhang artista sa kanya siguro paningin. Pero ganun ang Koreana. Siya ng beda, siya ka ng okay. Gano'n siya. So sabi ko, anyong, alam ko ba na Korean words, anyong hasayo, kamsamida, and basta yung dalawa lang, sabi niya, sure, parang nagalit na siya. Tumakbo pa yung mga kuha na takbo sa slow motion, sabi ko, anyong hasayo. So, galit na siya ulit, hasayo ko na! Kamsamida! So, sobrang siya nagalit kasi baka akala yung niloloko ko lang siya. Ako naman gusto ko lang magkuhan sa kanya. So, talagang sobrang nagalit talaga yun. Tapos kinausap pa talagang tinuturok-turok pa ako. Pero naayos naman yun. Pero, at least, yung language, hindi mo pala alam yung language, no? So, hindi ka masaktan, no? So, sobrang galit na talaga yun. Pag napaslaway na ngayong lahat ng galit niya. Pero, hindi naman ako nasaktan kasi hindi ko naman na sinasabi niya. Pero, talagang na-offense. Na-offense talaga yun. Kasi, syempre, sabi ko, anyong nga sa'yo. Hindi naman siya nagbibiro. Kasi kamsabi na pa sinabi ko, thank you. Parang gano'n. So, yun ang mga fun experience. Basta meron din dito, kinakalimutan ko lang kasi kinakalimutan ko lang din yung mga offensement ko Oo, so parang baka meron din doon, kalimutan ko lang. Pero marami din niya magagalit sa akin. Gumagulong pa nga ako din. So, sorry lang ako. Hindi naman ako yung para magagalit din. Sorry lang ako. Sorry. Pero etong nakakatuwa tong show mo. Kasi in 3 days, yung trailer, I saw the trailer, no? Naaliw ako. Naaliw ako kay Kim Chu. Actually,